Naghahanda na ang iba't ibang grupo para sa mga aktibidad sa paggunita ng ika-40 anibersaryo ng People Power Revolution sa susunod na linggo. Para sa detalye, live na magbabalita si Gerard de la Peña. Gerard, ano ba ang aasahan sa magiging protesta? Cheryl, halos maging kapareho daw noong ginanap na trillion peso march noong September 21 at November 30 noong nakaraang taon. Yung magiging mga aktibidad dito sa 40th anniversary ng People Power Revolution, dito mismo sa People Power Monument. Nasa 20,000 hanggang 30,000 ang inaasahang dadalo. Pero dahil working holiday ang February 25, walang magaganap na marcha. Sa halip may itatayong stage sa People Power Monument. Nakaraang taon, 200 meters mula sa People Power Monument. May gagawing seremonya ang National Historical Commission bandang alas 8 ng umaga at bandang 9:30 naman ay mag-aalay ng bulaklak ang mga grupong Ninoy and Cory Aquino Foundation, Trillion Peso March Movement at ang National Shrine of Mary Queen of Peace o Our Lady of EDSA. Alas 11 ng umaga sa bandang Corinthian Gardens ay may mga booth na may mga palaro, sari-saring tinda, mga exhibit at iba pa para sa mga maagang dadating. Alas 3 ang programa dito, Cheryl, at bandang alas 5:30 ay aanyayahang magpunta sa EDSA Shrine ang mga lalahok para sa isang misa. Bukod sa People Power Monument ay may concert sa Eton Centris. Pinagbawalan naman ang pagsasagawa ng rally sa mismong EDSA Shrine at kung may magpumilit pa rin ay mananagot hindi na sa Quezon City LGU kundi sa MMDA at sa Eastern Police District. Naging problema rin itong nakaraan yung pagsakop ng mga rallyista sa EDSA kaya titingnan pa kung kailangan magkaroon ng adjustment sa EDSA busway dahil wala namang mangyayaring marcha sa pagkakataong ito. Sinabi naman ni Kiko Aquino din ng Ninoy and Cory Aquino Foundation na lahat ay maaaring magpahayag ng kanilang saloobin sa mga pagsigaw-sigaw, sa mga parang kilos protesta o dun sa mga placards basta hindi ito lalabag sa konstitusyon. Hindi rin papayagang umakyat sa stage at makapagsalita ang mga politiko doon sa program sa alas 3 ng hapon. Cheryl, yung mga gustong dumalo dun sa mga aktibidad dito sa February 25 ay hinihikayat na gumamit na lang ng pampublikong transportasyon dahil siguradong pahirapan ang parking sa lugar na ito sa Miyerkules. At Cheryl, isa pang importanteng paalala rin ay bago mag-Miyerkules ay maglalabas ng traffic advisory, traffic rerouting ang mga otoridad dahil siguradong magta-traffic sa area na ito dahil sarado itong buong kahabaan itong White Plains Avenue. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña.